At naging seryoso naman ang mukha ni Chian at sabi. Nito sa dalawa sige gawin nyo ang gusto nyo kumuha. Kayo ng panibagong ruta o umikot kayo at tumalikod. Naman si Cian at sabi nito anuman ang mangyari ay sinabihan. Ko na kayo kung kaya kailangan nyong iligtas ang sarili. Nyo na tila ba alam ni Chian na mangyayari nagsalita. Naman ang lalaki haati ko agad ang bastardong iyan. Ngayon at pinigilan naman ng matabang lalaki ito at. Sabi nito kalimutan mo na lang yun hindi natin kailangan. Mawala sa ating sarili dahil lang sa lalaki na sinusubukan. Na mag-show off at tinignan naman nito ang mga lalaki. At sinabi nito na may 3 oras na lang tayo bago. Lumubog ang araw kaya kailangan natin ipagpatuloy ang ating paglalakbay ng walang pahinga at dapat ay malapit. Tayo sa Mount Aso ng 50 kilometro at sinabi naman ni Blalaki. Sa kanyang mga kasamahan na magsipaghanda na dahil ipagpapatuloy na nila ang kanilang paglalakbay ng walang pahinga at dapat nasa 50 kilometro na lamang ang layo nila sa Mount Aso at nagpatuloy na nga sila at sinisigaw nila ang Jinsan Escort Establishment ng paulit-ulit at ang matabang lalaki naman ay nagsalita na patahimikin niya ang kanilang mga kasama dahil na nakalimutan na daw ba nila nakukuha sila ng panibagong ruta para hindi mapansin ng stronghold ng Mount Aso agad naman. Itong sinunod ng lalaki at pinagsabihan nito ang kanyang mga kasamahan na hindi gumawa ng ingay hanggat hindi. Parent sila malapit ng 50 kilometro sa Mount Aso at ng kinagabihan. Ay patuloy parent silang naglalakbay at pinangunahan. Ng 2 lalaki ang kanilang lalaki at ang isa naman. Ay lumingon kay Chia na tila ba naiinis parent ito. Sa pangyayari kanina at sabi nito kung alam ko lang. Sana na magdudulot siya ng gulo ay inaalis ko na siya. Nang bago pa nag-umpisa ang paglalakbay at sabi ng matabang lalaki na wala silang magagawa dahil kagustuhan ito ng bagong escort chief at binulong ng lalaki na uusapan na rin natin ito ang former escort chief ay pinapaboran lang ang kanyang mga paborito nito at habang tinitignan nito si Chian sinabi nito na kung ayos lang daw na patuloy niya paring suotan ang damit na yon. At hindi naman mataas ang posisyon niya isa lamang. Siyang taga-bitbit at sabi naman ng mataba na wala silang magagawa sa damit na iyon at napunta tayo kung saan. May nagtatanong na pumili siya kung ano ang gusto niya. Kung mananatili siyang isang escort o aalis na lamang. Sumagot naman si Chian na magiging siyang taga-bitbit. At sabi nito sa kanyang isip na hanggat hindi nawawala. Ang mga usapin tungkol sa kanya ay hindi niya mapapalitan. Ang kanyang trabaho at wala rin siyang magagawa dahil ang kanyang ina ay may sakit at may kailangan pa siyang alagaan na nakakabatang kapatid na babae at sinabi nito sa escort chief na bilang kapalit ay may isa siyang kondisyon at sa isip pa nito kung hindi siya magkakaroon ng kita ay wala silang makakain at maipangbibili ng gamot ng kanyang ina at tinanong naman ng escort chief kung ano ang kondisyon niya at sinagot naman ito ni Chian na magiging siyang taga-bitbit at sasama sa paglalakbay ng escort team at hayaan lang daw siya nitong gamitin ang damit niyang suot-suot at nagulat naman ang escort chief at bumalik naman tayo kung saan nag-uusap ang dalawa at sabi ng lalaki ano ang kanyang kondisyon. Ay suotin lamang ang mga damit na yan at sabi ng mataba. Ang taong nagbigay ng damit na yan sa kanya ay ang dating escort chief at nagulat naman ang lalaki at sabi pa ng mataba nang makikita niya ang pagsusulat niya at sinabi. Nito siya ang reincarnation ng legendary calligraphist na si Wang Zizi at inilagay siya sa special na posisyon. At nagpagawa siya ng damit sa pinakamagaling na mananahi. Upang ibigay ang damit na iyon sa kanya bilang isang regalo ang damit na iyon ay hindi basta-basta lang na. Maganda ito rin ay mahal at sabi ng lalaki ngunit siya. Pero ay tanga kung sinunod niya lamang ang bagong escort chief ay hindi siya magiging taga-bitbit lang. At habang may makikita natin si Chian at isang lalaki. Ay nagsalita ang mataba na may nakita siya na hindi niya dapat makita at sa gabing yun ay hamangin ng malamig. At nagsalita ang lalaki kung magiging maayos lang daw. Ba sila at sabi ng mataba ay kailangan nating subukan. Sa mundong ito ay wala kang mapapala kung hindi mo susubukan sabi ng lalaki na nag-aalala parent siya sabi. Naman ng mataba ng nagdaang araw ang Yellow Dragon. Escort establishment ng Huangzhou at Huayang establishment.
Nang yang ay nakomplito nila ang kanilang paglalakbay. Na makalampas sa Mount Aso, sabi naman ng lalaki na nakalagpas sila sa Mount Aso dahil kumuha sila ng ibang ruta, sabi naman ng mataba na tama ang sinabi ng lalaki. Ngunit ang importante ay kung ang mga bandido ng Mount Aso ay kukuha ng ibang ruta na lagpas sa kanilang teritoryo. Ito ay napakapanganib dahil may kumuha ng parehong ruta ng ibang grupo, sabi ni Chian sa kanyang kausap. Sabi naman ng kausap ni Chian, hindi ko naiintindihan. Ngunit narinig ko sa escort leader na kung kukuha tayo ng ibang ruta ay makakalagpas, at habang nagsasalita pa ang lalaki ay hindi niya na ito natapos dahil salita si Chian na isipin mo kung ano ang gagawin ng mga bandido. Meron na silang dalawang grupo na may magkaibang ruta, at kung malaman nilang umiwas tayo dahil sa passage fees, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon nila? Sabi naman ng lalaki na dudurugin ko sila. Nagulat naman si Cheo at nalungkot naman ito nang maisip niyang madudurog sila at aatakihin ng mga bandido habang ang dalawa ay naglalakad na tila ba alam na nila ang mangyayari. At sabi ni Chian sa pag-aalala na baka may mangyari sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam niya dito. At sabi naman ng lalaki na wag niyang sabihin ang ganyang mga salita. Sabi naman ni Chian wag siyang mag-alala masyado dahil kinakausap niya lang ang kanyang sarili. Sa isip naman ng lalaki na paano ko naman na hindi ko yun may isip pagkatapos niya akong takutin, sabi ng matabang lalaki sa kanyang mga kasama na isang oras na lang kaya magtiis na muna sila, at ang lalaki naman ay lumingon kung nasaan si Chian at nagketenjinan sila sa kanilang mga mata, at lumingon naman pabalik ang lalaki, at habang nakatitig parent si Chian ay sabi ng lalaki na mukhang nagalit mo talaga ang escort manager, at sabi naman ni Chian na wala naman magbabago at hindi niya naman masisi sila kung hindi siya nila tatanggapin, at tinanong naman ng lalaki si Chian kung saan siya magaling, at sabi naman ni Chian na hindi niya alam, at sabi ni Chian hindi niya pa alam kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan dahil hindi niya pa na-experienced ang kanyang limitation, at sabi nito sa kanyang isip kung mararamdaman kulang ang limitation yun, at naaalala niya si Baek Won-ho at tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit niya ito naaalala, at sabi nito baka dahil sa pangarap nitong maging Star Supreme Ruler 11 taon na ang nakakalipas. At tinanong nito sa kanyang sarili kung ginagawa ni Baek Won-ho para sa pangarap niya, at habang patuloy parent sila sa kanilang paglalakbay ay sinabi ng mataba kung nasabi niya na raw ba dito magre-retiro na siya bilang isang escort ng pagkatapos ng paglalakbay nilang ito. Nagulat naman ang lalaki. Ganun ba, sabi pa ng mataba, ang Star Supreme Ruler ay magiging maliwanang parent kahit araw habang patuloy parent ang dalawa sa kanilang mga pinag-uusapan. Nagulat naman ang mataba dahil nakita niya na raw ang The Sea of Blood habang nagpatuloy parent sa pagsasalita. Ang lalaki ay huminto naman ang kabayo at hindi niya napansin na may palaso ng tumama sa kanyang dibdib, at tinong nito sa kanyang sarili kung bakit daw parang naninikip ang kanyang dibdib. At nakita niya ang palaso na tumama na sa kanyang dibdib. Napasigaw naman ang matabang lalaki sa sakit dahil tumagos ang palaso sa kanyang likod at nahulog siya sa kabayo, at nag-aalala naman ang lalaki na tinawag nito ang escort leader na nahulog, at makikita natin ang napakadaming palaso na paparating sa kanilang direksyon, at habang sinubukan naman nilang tumakbo ay hindi nila ito magawa dahil bago pa man sila makatakbo ay madaming palaso na ang nakatarak sa kanilang mga katawan. Nagulat naman si Chian at tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit ito nangyari.